Ayan, dalawa na yung police clearance ko. Guys, So, kumusta kayo dyan? Ako po si KK Akas. So, ngayon ay pag-usapan naman natin kung paano ba tayo magpa-authorize ng police clearance sa natin or sa relatives natin. So, yung police clearance, let's say for example, police clearance sa ibang bansa, let's say nagtatrabaho ka doon or nag-aaral ka doon or like, stay ka doon ng 6 months pataas. So, mostly, yung mga requirements dito ito ay require, yung police clearance ay require mostly pag kukuha ka ng visa. Let's say, for example, fiancé visa, working visa, maraming visa. Hindi ko elaborate lahat ng mga klaseng visa kasi marami, no? Sa case ko, yung visa ko, require akong kumuha ng police clearance kasi OFW ako. So, dito naman sa YouTube, ang napapansin ko lang, walang nag-vlog or baka hindi ko lang nakita, pero wala akong nakitang vlog na nung actual na nagpapa-authorize sila ng ibang tao para kumuha ng police clearance nila. So, iba kasi yung case-to-case basis kasi to kasi yung sa akin, police clearance sa Taiwan. So, ngayong araw na to ay pag-uusapan naman natin yan. So, yung una, experience ko talaga, yung magpakuha ng police clearance sa MECO, sa Manila, at saka police clearance sa Taiwan. So dalawa na yung police clearance ko. No? So, pag-usapan natin yung magpapa-authorize ka ng tao para kumuha ng police clearance mo, yung MECO sa Manila. So, ito yung may mga requirements list ako dito. Ilalagay ko yun sa description kung ano yung mga requirements doon sa MECO. So, may listahan talaga ako dito. 2 copies of Taiwan Criminal Records Application Form need original na pinilapan. There are 2 applicants' signatures of form, pakipirmahan parehas. So, makikita ito sa sa yung form na ito, pwede nating ma-download to na website lang ng MECO. Ilalagay ko yung link din sa baba, sa description, kung saan ka pwedeng kumuha or kung saan pwede nating ma-download yung form na to. So, lalahanin po natin yung sa taas at saka sa baba. Kailangan mo permahan. So, 3 copies of the front page na pinakahuling passport na ginamit sa Taiwan, pakipermahan per page. So, ito yung bio page natin sa passport natin. So, 3 copies nun. So, dapat may perma. Tapos, kung gustong gamitin ang bagong passport, 3 Xerox copies ng front page. So, yung iba kasi, hindi na nila makuha yung passport nila noon or nawala nila. Yung sa akin naman, andyan lang. Kinikipo ko lahat. Yung old passport ko, andyan lang. So, kung may bago kayong passport, ayun, photocopy. 3 photocopy ng passport mo. Tapos, yung processing fee ay 2,000 pesos. Additional copy ng clearance, 100 per copy. Kung ipa-LBC mo naman, so kung kailangan mong, let's say, nasa malayo ka, like me, hindi ako taga Luzon, so kailangan ko talaga ipa-deliver yung police clearance from Manila to Visayas. Parang wala silang door-to-door na delivery. Kung anong LBC branch mo gustong ipa-deliver yung police clearance mo, doon mo na lang siya i-address. So, specify, dapat ilagay mo talaga ng branch, name ng branch ng LBC, tapos yung complete name mo, tapos ayun. Yung processing, 4 to 6 weeks. So, yung processing period nito. So, kasi kailangan pa nilang i-send yung documents mo from Philippines to Taiwan. So, first, yung relatives ko, pumunta ng MECO. Sa first, scanned copies lang yung pinadala ko sa kanya. Ayaw nila nun. So, wala siyang nagawa, kaya umuwi na lang siya. Tapos, sinabihan niya ako na kailangan talagang original. So, yung ginawa ko, nagpa-photocopy ako. Like, 3 copies, lahat ng mga documents, yung passport, ARC ko. Tapos, yung form, so, at saka yung valid ID. So, 3 copies each. Tapos, yun yung ginawa ko. So, pinadala ko na lahat, yung passport ko, lahat, original, yung passport ko noon na ginamit ko, passport ko, ARC ko, na valid ID. Tapos yung form, lahat yun, original. Pinadala ko na lahat. Kasi yung una, hindi nila tinanggap yung scanned copies.
sa MECO. So, huwag mo rin kalimutan na yung tao na ino-authorize mo ng kumuha ng police clearance mo ay magdala din siya ng valid ID. Kasi mapapa-authorize kayo, kailangan talaga ng authorization letter. Unless kung hindi kayo mapapa-authorize, so yun lang yung dalhin nyo. So may kaibigan ako sa Taiwan, tapos nakapangasawa siya ng Taiwanese. So nakikiusap ako sa kanya kung pwede bang sila yung kumuha ng police clearance ko. At ayun naman, nag-oo sila, napakabait nilang dalawa. So, nangyari ay, ayun nga, yung form, same lang din ng form. So isa lang talaga yung form, same lang. So fill upan mo lang yun. Tapos yung signature mo. Ang difference lang sa Taiwan kasi sa Manila, yung form natin, hindi pwedeng lagyan ng name ng authorized person mo. No, yung tao na pinapa-authorize mo na kumuha ng police clearance. While sa Taiwan naman, kailangan mong ilagay yung details ng kukuha ng police clearance mo. So, yun yung magkaiba sa kanila. So, yun yung tandaan niyo. So, once malagay yung details mo, of course, at saka yung authorized person mo doon sa form, next naman, yung pinaka-importante ay yung authorization letter. Yung requirement nila, kailangan siya authenticated talaga siya or apostilled SPA or Special Power of Attorney. So, since taga Dumaguete ako, yung DFA namin, hindi sila nagpapa-apostille. So, wala akong choice. Pumunta ako ng Cebu. So, ito naman ngayon ay pag-uusapan naman natin kung ano yung process sa pagkuha ng police clearance sa Taiwan. Yung nangyari sa akin, talagang napakasakit sa ulo kasi akala ko same lang ng requirements. Ang nangyari, same lang talaga sila ng requirements, pero ang problema ay yung authorization letter. So, yung Special Power of Attorney mo or authorization letter, so yung meron akong vlog niyan sa pagpa-apostille ng Special Power of Attorney dito sa taas, ilagay ko sa taas or sa baba kung ano yung process sa pagpapa-apostille Special Power of Attorney. So, once apostille na yung SPA mo, Special Power of Attorney, ayun na, apostilled Special Power of Attorney, yung form, yung ARC mo, yung passport. So, pwede lang yun, naka-photocopy. Yun sila. Pero yung ginawa ko, para sigurado talaga, ay pinadala ko na lahat ng original sa Taiwan. Kasi baka maging same din sa scenario nangyari nung Manila na yung scanned copies lang na yung pinadala ko, tapos hindi tinanggap. So, yung ginawa ko, pinadala ko na lahat yung original ko. So ito dumating yung DHL. Ito, na-open ko na siya. So, ito yung itsura ng police clearance. So, ganyan na yung itsura niya. Ito yung personal na kinuha talaga ng kaibigan ko. So, ito naman, LBC. Nakuha ko siya kahapon. So, sealed pa talaga to sa LBC. So mag-unbox tayo ng police clearance. Oh, yan. So, naka-receive ako ng text from MECO sa Manila na andito na talaga yung police clearance ko. So, titignan natin. Oh, wow. So, ito yung, ayan, itsura niya. So, tingnan mo dito. Iba yung name. Tapos, dito, iba din yung name. Magkaiba sila ng name. Ayan. So, pareho, of course. Dito sa MECO, 2 page siya. Parang resibo siya. So, ito sa Taipei at ito naman sa Taichung. Ayan, 2 na yung police clearance ko. Ayun, happy ako na dito na yung police clearance ko. 2 pa talaga yung police clearance ko. So, medyo napagastos talaga ako ng bongga. Pero, okay lang yan. So, ilalagay ko yung mga requirements sa baba at saka yung mga links. So, thank you sa papanood ng vlog ko. Have a good day.